kamandag ng ahas, delikado at nakamamatay. Pero kakagat ka ba kung sabihin sa iyo na ang kamandag ng isang ahas gamit daw ng iba bilang luna sa iba't ibang sakit? Okay na. Sa bayan ng Alegria sa Surigao del Norte, nakaugalian na raw ng ilan na kapag may karamdaman, ang takbuhan ang pagpapakagat sa makamandag na ahas na pit viper o mas kilala bilang dupong. Ang umano'y nakadiskubre daw nito ang ama ni Joe Vitero na si Rosalio, mas kilala bilang si Datu Kamandag nang minsan siyang makagat ng alaga niyang ahas na dupong. Si Papa po yung accidental na nakagat po nung unang panahon po ng alaga niya po na si Birdie. Tapos na-feel niya na unti-unti pong naging okay yung pakiramdam niya. 3 araw na after the bite, naging okay na po talaga siya. Hindi po tumakbo si Papa sa hospital kasi alam naman niya na wala pong anti-venom dito sa amin. Kaya pinakiramdaman nung unang kagat niya po. Namangharaw sila nang matapos kagatin ng dupong, pati ang ibang mga karamdaman nito gaya ng diabetes at arthritis, nawala. Si Papa po kasi before po diabetic po siya. Tapos yung anemic at saka may schistosomiasis at arthritis na din. Doon po niya na-realize po na gamot po yung kagat kasi wala namang ibang gamot na ininom niya kundi yung kagat lang ng alaga niya pong dupong. Kaya naman maging si Jovi, bata pa lang, nagpakagat na rin daw sa dupong, lalo na nang malamang mayroon din siyang diabetes. At my 8 years old, na pagkagatan na po ako ng ahas nung time po na nagkasakit ako, nagkalagnat, yung lagnat ko pabalik-balik po. Noong last 2013 po, na-diagnose po ako ng diabetes din kasi bloodline talaga namin yan. Pag uwi po dito sa bahay, nagpakagat din po ako ng dupong at saka yun din po yung time na as in parang na-feel ko na wow magic. Kasi po, luminaw talaga po yung mata ko po. Ninana ni Jovi sa amang si Datu Kamandag ang paraan ng pakagat. At sa ngayon nga, 4 na taon na raw siyang nanggagamot ng iba't ibang karamdaman gamit ang kamandag ng dupong. May kurot ako dito, tapos pag 2 weeks na ako galing nagpakagat, nawawala ng manhid ko dito. Parang bakuna, masakit talaga. Pag mag-ano na ang alak, masakit talaga. Pero after 2 weeks, mawala na. Nagpakagat ako dito dahil may ibang pakiramdam ko sa katawan ko. Ang ginhawa ko ay hindi normal. Yun ang naisip ko kasi malakas ako magsigarilyo at ngayon, okay naman ang pakiramdam ko. Cancer, yung mga hindi na-diagnose ng doctor, may kumatos pa nga, tapos diabetes, high blood, arthritis, yung mga stroke patient po, mga skin disease na mga patient, at saka marami pa po. May mga bumabalik naman kasi dito, sir, yung iba, gumaling naman talaga. Wala talaga mga certain studies kasi na nakagaling yung isang binom dun sa tao na may sakit. No, kaya talagang hindi naman kinukondena talaga natin yung mga ganitong practice. Kasi syempre, hindi natin kasi alam din kung anong pwede mangyari. Baka ma-worsen pa yung situation ng isang patient at maaari niya itong ikamatay. Ayon naman sa veterinarian, ang ahas daw na dupong ay makokonsiderang mildly venomous. Hindi raw kasi ganoon katapang ang taglay nitong kamandag. Ang dry bite ay isang terminology na ginagamit ng mga herpetologists at mga medical professionals. Nang ibig sabihin naman ito ay ang mga makamandag na ahas, for example, ay hindi naka-deliver, walang masyadong amount ng venom
na naitusok sa isang potential victim or prey item. Pag-produce kasi ng venom ay isang very energy-consuming na proseso para sa mga makamandag na ahas, no? Kaya normally tinitipid rin nila ang kanilang mga kamandag, no? Unless kailangan nilang gamitin talaga ito. Samantala, wala raw pinipiling edad sa pagpapakagat sa dupong dahil pati raw mga sanggol pwedeng pakagatan dito. Meron po siyang asthma, tapos pag ina-atake po siya ng asthma, dadalhin talaga siya sa doktor at mag-oxygen talaga siya. Tapos, sabi kasi ng mama niya, after the first bite po, hindi na talaga ganun po yung kalala yung pag magka-atakihin siya ng asthma po, hindi na siya pupunta ng doctor ay hospital para mag-oxygen po. Once kasi na-expose naman yung isang bata, sabihin natin mas lalo kasi mas mababa pa yung kanyang resistensya. Hindi pa masyadong well-developed yung kanilang mga organs, sabihin natin yung katawan nila. Kada pakagat sa mga ahas ni Jovi, nagkakahalaga ng 500 piso. Para po yun sa nag-aalaga ng ahas po 24/7, sa pagkain po ng ahas, at saka po sa bahay nila, at saka po service na lang po sa mga napunta dito na magpapakagat. Kung dati raw sa bakuran lang nila nahuhuli ang mga dupong, ngayon daw sila na mismo ang nagpaparami nito sa kanilang bahay para masigurong malinis at ligtas itong gamitin sa kanilang pagpapakagat. Meron na kaming inaalagaan, pinapalaki para po soon pwede na silang ipakagat po. Kasi nanganganak na po yung mga dupong nandito sa amin po. Dagdag naman ni Doc, hindi raw nangangagat ang dupong o Philippine Pit Viper, basta't huwag gagalitin o pupukawin ang atensyon nito. Ang natural behavior naman ng mga venomous snakes, hindi kaagad sila umaatake, meaning hindi kaagad sila manunuklaw unless sila ay, again, nilapitan, no, pre-provoke. Kasi usually mga territorial naman ito mga to. No? Ayon sa eksperto, wala pang pag-aaral na nagpapatunay na nakakagalingan ng sakit ang pagpapakagat sa ahas. Pero may mga pag-aaral na raw na nagpapatunay na ginagamit ang mga makamandag na ahas bilang sangkap sa ilang gamot. Yung venom naman talaga ng mga snakes and other animals na merong toxins. Pinag-aaralan naman talaga yan kasi may mga components nga siya, may mga sangkap na effective nga naman. Kung isipin mo kasi kung yung mga iba-ibang klaseng sangkap na yun, itutusok sa'yo lahat. Diba? Yun yung delikado kasi hindi mo alam kung ano yung epekto ng ibang sangkap. Aminado si Jovi na may mga kumikwestiyon at nagdududa kung epektibo ang pagpapakagat sa ahas. It's unusual para sa kanila po. Hindi na po namin talaga sila pinapansin kasi inisip na lang namin na hindi talaga nila alam. And sooner po, malalaman nila yun. Habang patuloy pa ang pag-aaral kung nakakagaling nga ba ng sakit ang kamandag ng ahas, paalala ng mga eksperto, hindi raw lahat ng ahas ay makamandag at hindi rin lahat ng kamandag ng ahas ay may dalang lunas. Anumang paraang pagpapagamot ang iyong subukan ay dapat maging mapanuri at pag-isipang mabuti para masiguro ang iyong kaligtasan.